na sa oras si Pangulong Marcos Jr. for that, Almar. Kasi kung seryoso si Pangulong Marcos Jr. in terms of addressing yung systemic and yung fundamental issues na kung bakit nagiging ganito ang ating ekonomiya at kung bakit naghihirap ang taong bayan, he would have done that back in 2022, 4 years ago. No? Dun pa lang niya dapat unang ginawa yan. Pero as we saw, no, over the next months and years, talagang nakita natin na kung paano nabudol po ang taong bayan in terms of nitong sistema na ginagawa ni Marcos Jr. No? So nakita natin kung paano tayong lahat nabudol at kaya tayo nagkaganito. Kulang na nga sa oras and ginugugol pa po nila yung kanilang limited time sa pamumulitika dito sa impeachment na yan. Goal talaga niyang impeachment na yan, Almar. It's not about the accountability of the Vice President. That has never been the issue. Yan yung palabas nila. Palabas nila dyan is to extract or exact accountability to the Vice President. No? Hindi po yan ang kanilang goal. The goal, really, is to remove Sara Duterte as a contender for the 2028 elections. Nakita naman natin, wala naman sila napatunayan. Inimbita nila si NBI Director Matibag, yung mga NBI agents, anong lumabas dun sa impeachment trial nitong nagdaang mga linggo. Nalaman natin na wala lahat silang first-hand knowledge. No? Puro second-hand knowledge lang. So, dun pa lang wala na eh. Hindi fair itong nangyayaring paghahabol nila kay Vice President Duterte for that amount, and yet meron mga ibang mga politicians na kaalyado ng gobyerno ngayon that they're allowed to be free in spite of the fact na mas malaki yung allegations, na yung mga amounts involved dun sa mga allegations sa kanila. So hindi fair itong nangyayari to. Kaya nga, that unfairness builds on this idea that it's not about accountability talaga, Almar. The reason why they're going after the Vice President, it's not about that. It's all about removing her as a threat to them for the 2028 elections. So sa tanong ko kanina, kung worth it po ba yung ginagawang impeachment trial laban sa ikalawang Pangulo, considering na nasa 600 million plus lang yung alleged na misuse na confidential funds at intelligence funds kumpara doon sa billion-bilyong pisong flood control projects, Doc? Well, you know, Almar at mga kababayan, the impeachment currently na nakikita natin is a complete waste of time. Sinasayang lang ng ating mga politiko, no, ng ating mga senador, ating mga congress people, ang kanilang oras dyan sa impeachment na yan. Bakit ko nasabing sinasayang nila ang kanilang oras? Ganito kasi yan, Almar, no? Malaking oras ang kailangan ginugugol ng ating mga mambabatas sa paggawa ng mga batas at mga pulisiya na magiging kapaki-pakinabang para sa mga ordinaryong mamamayan. At dahil dyan sa issue ng impeachment na yan, ay kinain na po ng kanilang oras ng itong mga impeachment na yan. Just imagine, araw-araw, actually every day. I think they're doing it 3 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday. In fact, ngayon may impeachment trial mamaya. No? And yan ay magtutuloy-tuloy yan ayon sa estimate ng mga senador natin, no? Mga senator judges. Aabot yan baka hanggang December or January of next year. So napakaraming nasayang na oras. And makikita naman natin na kahit na anong gawin nilang pamumulitika, no, gamitin yung impeachment na yan against the Vice President, the Vice President remains to be the most popular and trusted politician sa ating bansa. So kasi ang goal talaga niyang impeachment and Almar, it's not about the accountability of the Vice President. That has never been the issue. Yan yung palabas nila. Palabas nila dyan is to extract or exact accountability to the Vice President. No? Hindi po yan ang kanilang goal. The goal, really, is to remove Sara Duterte as a contender for the 2028 elections. So the impeachment really, it has never been about graft and corruption. It's never been about the confidential funds. Yan ang palabas nila. It's all about 2028, mga kababayan. And nakikita natin, the Vice President has been impeached twice. Twice po na impeach.
Siya lang ang natatanging opisyal ng ating bansa that has been impeached 2 times. Pero makikita natin, no, in fact, the trial, unang article na sila, nakita naman natin, wala naman sila napatunayan. Inimbita nila si NBI Director Matibag, yung mga NBI agents, anong lumabas dun sa impeachment trial nitong nagdaang mga linggo, nalaman natin na wala lahat silang first-hand knowledge, no? Puro second-hand knowledge lang. So, doon pa lang wala na eh. And they will never have the numbers to impeach the Vice President. Kulang sila sa numero dyan. So, kung kulang naman pala sa numero, no? And yung mga testigo, walang mga personal knowledge, nagiging fishing expedition, kung nakikita natin, then this whole impeachment exercise, mga kababayan, is a complete waste of time. Na sana nagugol ng yung oras ng ating mga senador sa paggawa ng mga batas kagaya ng amendment sa rice tariffication, yung amendment sa EPIRA, yung pagre-revisit sa oil deregulation, yung sa mga issue tungkol sa buwis, no, magbabawas ng income tax. Napakaraming kailangan gawin polisiya dahil naghihirap po ang taong bayan. And yet, ang inuuna po nila is yung impeachment na yan. Ang inuuna nila is 2028, mga kababayan. Kaya ano yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, yung umpisa, kanina, bago tayo naputol, Almar, the government right now, it is doing things that is not for you. Yung mga ginagawa nila, hindi yan para sa kapakanan ninyo, kundi para sa kanilang sariling kapakanan. Dahil obvious na obvious, mga kababayan, wala na kailang tago ngayon eh. Kitang-kita na ang inuuna nila dyan, Almar, is pamumulitika. Ang inuuna nila dyan is all about 2028 and them staying in power para mas lalo pa po silang makinabang. Kaya yung impeachment na yan, that is a complete waste of time. Prof, Doc, marami sa ating mga kababayan, yung mga nag-o-observe dito sa mga ginagawa nga ng ating mga leader, sinabi nila na kung nagamit ng tama ni VP Sara yung sabihin nating 600 million plus na misuse funds, parang sabi ng ating mga kababayan, parang kakunti lang yon kasi sa lawak ng scope ng trabaho ng VP ng buong bansa, national siya, parang yung 600 million plus na kung nagamit lang yun sa tama, parang para sa kanila, parang kakaunti lang po yun, Doc. Tama po ba yung observation natin, mga kababayan, Doc? Ganito kasi yan eh. Dapat paintindihan niyo po yung konteksto ng paggastos na yan. Remember, the Vice President was a mayor of Davao City, a city that has been infested with communist insurgents and rebels and terrorists, no, yung mga lugar na yan. So, along with her father, they cleaned the city, so to speak. Nilinis nila ang Davao, and they were very successful in doing so. And what the Vice President wanted, just like her father, was to bring or scale up the model na nakita nila sa Davao para sa buong Pilipinas. Yan ang ginawa ng tatay ni Sara Duterte, si FPRRD, of which he was very successful in terms of controlling and if not eradicating itong mga NPA, itong mga terorista sa mga kanayunan. FPRRD was successful in that regard. Now, what the Vice President did, Almar, is to use the same idea within the Department of Education. Kasi nakita natin na isa ang edukasyon, no, sa pinapasukan itong mga makakaliwang grupo na nag-advocate ng armed struggle. Yan ang kanilang pinapasok nila yan, yung school system. Kaya mararapat lang na magkaroon ng mekanismo si Vice President para malaman kung saan nanggagaling itong mga threat na ito. Yan ang hindi maintindihan ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. That is what they don't understand. Kaya nandun yung funds na yun, kaya meron siyang confidential funds. Because dapat intindihin din natin kung ano yung pinanggagalingan ng ating Vice President. She's coming from that experience, no, Almar. And besides, yung amount in question is very minuscule or very small compared dun sa bilyong korupsyon na allegations
sa ating mga magbabatas, no, kay dating Speaker Martin Romualdez di umano, sa mga ibang mga senators, no, nang tumatanggap ng mga maleta di umano, may mga ganyang allegations, Almar. So kung on balance of things, no, kung titingnan mo, kung titimbangin mo, hindi fair itong nangyayaring paghahabol nila kay Vice President Duterte for that amount, and yet meron mga ibang mga politicians na kaalyado ng gobyerno ngayon that they're allowed to be free in spite of the fact na mas malaki yung allegations, na yung mga amounts involved dun sa mga allegations sa kanila. So hindi fair itong nangyayari to. Kaya nga, that unfairness builds on this idea that it's not about accountability talaga, Almar. The reason why they're going after the Vice President, it's not about that. It's all about removing her as a threat to them for the 2028 election. So at the end of the day, it's all about pamumulitika, Almar. Doc, balikan ko yung mga nabanggit mo na pulisiya na dapat gawin ng pamahalaan para at least kahit papaano maibsan yung hirap ng ating mga kababayan. Kaya po ba yun, Doc, sa mga natitirang panahon ng ating Pangulo na baguhin yung pulisiya? Well, wala na sa oras si Pangulong Marcos Jr. for that, Almar. Kasi kung seryoso si Pangulong Marcos Jr. in terms of addressing yung systemic and yung fundamental issues na kung bakit nagiging ganito ang ating ekonomiya at kung bakit naghihirap ang taong bayan, he would have done that back in 2022, 4 years ago. No? Dun pa lang niya dapat unang ginawa yan. Pero as we saw, no, over the next months and years, talagang nakita natin na kung paano nabudol po ang taong bayan in terms of nitong sistema na ginagawa ni Marcos Jr. No? So nakita natin kung paano tayong lahat nabudol at kaya tayo nagkaganito. Ngayon, Almar, in terms of time, kulang na po sa oras, no, ang gobyerno ni Marcos Jr. para ma-address, no, yung mga issues. Kaya nga itong kulang na nga sa oras and ginugugol pa po nila yung kanilang limited time sa pamumulitika dito sa impeachment na yan. So sa palagay ko rin, alam mo, Alma, speaking of impeachment na rin, dahil pinag-uusapan na rin natin yan, naiisip ko rin na baka actually mas ikagaganda pa to, no, sa chances ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung makikita niyo yung mga kababayan, the more na inaatake nila si VP, the more na lalong gumaganda yung kanyang numbers. And in fact, no, sana may nakikinig sa atin dito na mga nasa defense, no, yung mga attorney ni Sara Duterte, mga magagaling na mga batang abogado ni Vice President. Pwede kasing gawin itong impeachment trial as a way, no, to build the good reputation of the Vice President. So aside from defending the Vice President in the impeachment court, what they could have done as well, Almar, is to use, it's like a free airtime, parang libre itong advertisement kay Vice President, is to use it as an opportunity to strengthen, no, para mas lalo pang mapalakas si Vice President as we head towards 2028. So kung magagawa nila yan, then they could make this impeachment actually, well, we could say it as a waste of time in terms of policy making, but in terms of strengthening the Vice President as a contender for 2028 para mapalakas siya lalo, I think pwedeng magawa yan eh. Kung sana may nakikinig sa atin ng mga taga-defense, no? Pwedeng magawa yan. So, sa palagay ko, Almar, is that kulang na po sa oras, no, si Pangulong Marcos Jr. And nakikita natin na he's not really serious, no, in terms of addressing fundamental issues. Kasi kung siya seryoso, I mean, with all the powers that he has, pwede niyang sabihin sa Senate na ano na tayo eh, itigil niyo na yung impeachment na yan. He could do that within his power, and yet he does not do so kasi nga preoccupied sila, no, kung paano mapipigilan si Vice President na maging contender para sa 2028. Tsaka maliban doon sa kulang sa oras sa Doc, ngayon na rin natin na-realize yung sinasabi ni former President Rodrigo Duterte na isang weak leader si Marcos Jr.
ay talagang weak na weak, Almar. He was very correct. In fact, alam mo nung time na yun, Almar, may mga hindi pa rin hindi naniniwala kay FPRRD at that time. No? May mga nagdududa, weak ba talaga? And now nakita natin na yung weakness ni Pangulong Marcos Jr., nagmamanifest na yan ngayon in terms of how he's being pushed around by people around him. No? Ibig sabihin nito, kagaya sa kaso ng impeachment, the president has the power. No? In fact, yung pag-elect nila ng Senate President and even the Speaker of the House, may basbas yan ng Malacanang, Almar. I mean, historically, although in principle and in theory, we are in a tripartite democracy. No? So may judiciary, may legislative, may executive departments, may checks and balances, may separation of powers. Pero from a practical and traditional point of view, Almar, the President of the Philippines has an influence kung sino yung nilalagay nila sa Senate, kung sino yung nilalagay sa House. And may influence ang President in terms of the direction of these two houses. So ibig sabihin, Almar, the President can say, you know what, terminate the impeachment. No? I mean, we don't need it. Right? We don't need it right now. So ibig sabihin, Almar, if the President really cares about the ordinary person, he would have used all of his powers to sabihin na, stop na natin itong impeachment na ito at let's move on to governing. Kailangan kasi natin governance, kailangan may namumuno. Hindi yung ganyan na ang ating Pangulo, it seems to me, na parang may mga nagdidikta sa kanya. And he allows himself to be dictated by these forces. So, may mga bumubulong sa kanya, and yet yung mga bumubulong na yun ang sinusunod niya. Alam nyo, Mr. President, I hope you're listening, no? Marami tayong kababayan na naghihirap, no? At dumarami sila kada araw. And in fact, nabanggit pa nga ng ating President Almar, yung hindi lang yung mahirap, pero yung malapit ng maging mahirap. No? Kung maalala nyo, sinabi niya yan. So dumarami yan, no? Yung mga mahirap at yung malapit na maging mahirap. Kaya Mr. President, you only have less than 2 years remaining. Make sure that when you leave office, maganda yung naging legacy ng ating Pangulo, no? At kasi kahit paano, Almar, Pangulo pa rin ng bansa yan. Well, we don't really like the person Marcos Jr., pero yung office na kanyang hinahawakan, sa palagay ko, opinion ko lang ito, no? Yung opisina mismo, no? Dapat kahit paano respetuhin natin yung opisina. Bagamat hindi natin gusto yung nakaupo. But nonetheless, hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng sabihin kay Marcos Jr. kung ano yung dapat niyang gawin. In fact, kung nakikinig po sana sa atin si President, yung mga taga-PCO, kahit paano, yung nalalabing less than 2 years, baka naman po pwedeng gawin na yung mga maliliit na pwedeng gawin, yung mga low-hanging fruits na sinasabi natin para mas mapaigi po at mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino.